Magandang hapon po sa lahat. Actually, kahapon lang ako pinausap ni Yosip Pilipin. Kami na, Gil, pwede ba magsalita ka? Kasi katulad yung sinabi ni Mark kanina, hindi ako sanay masyado magsalita sa ganito. Sa kalsada. Yan, si kasamang big, dalawang business yung kasama. Alam nyo, kasi nailatag na dito kanina yung sitwasyon ng ating bansa. Napakaliwanag. Alam na natin po lahat yun eh. Ang liwan-liwanag yung sinabi ni kasamang kanina, yung mga nagsalita rito. Alam naman natin, di ba, na ang kailangan natin ay pagkaka-isa. Napakaraming rallies na eh. Iwa-hiwalay. Kami naman sa labor sector, yung grupo namin, sapagkat historically, kaming mga nasa manggagawa, iba-ibang grupo rin po yan. Gusto ko lang ipaliwanag, kaya binanggit kanina ni kasamang klase ito, Labor Power Movement, binuo namin ito sa panahon ng kampanya ni PRRD. Maraming labor sector. Kami lang yung grupo na sumuporta sa kanya. Ay alam naman natin eh, yung ibang grupo katulad na nangyayari ngayon, di ba? Yung iba pumapanik doon na kung sino ang may pera. Historically ganun po yan. Hanggang ngayon, makikita nyo, di ba? Marami dyan mga grupo-grupo ng mga union, pero nasaan sila ngayon? Consistently na doon sa kabila. Yung iba dyan, mga kasamahan ko, nandito po ako since 1980, kasama ko yung mga KMU, nandiyan ako nang galing for 22 years. 22 years. Diba? Bakit na natin nandiyan yung laging establishment union, yung trade union Congress of the Philippines. Ngayon, dito sa atin, maliwanag naman, sinabi nga ni kasama ng kanina, ilan ba ang labor sector? Diba? Sa pagkakaalam ko, more than 35 million ang mga wage earners. So, napakalaking sektor po sa ating lipunan. Kung matatandaan natin, consistently during the time of martial law, labor ang nangunguna sa kalsada para labanan yung mga patakaran pang-api ng administrasyon ni Marcos. Pero in reality, nakatulong lang po yan. Tamang sinabi dito sa amang kanina. Itong administrasyon na to, babaksak ito, hindi lang dahil sa mga rallies, but because of economic situation. Bagsak na bagsak po ang ekonomiya natin at isa sa tinatamaan yan, unang-una, yung foreign direct investment natin, bagsak. Bagsak na bagsak po. Yan ang inaasahan ng mga manggagawa. Diba? Ano ba ang nagtutulak sa ekonomiya natin? Dalawang bagay lang po yan. Diba? Yung stimulus na tinatawag. Kinakailangan pumasok sa gobyerno para lumabas ang pera, may trabaho ang mga manggagawa. Pangalawa, kinakailangan mayroong foreign direct investment o lumalakas yung negosyo yung mga investor. Sa ngayon, pareho po bagsakin. Diba? Pinag-uusapan sa budget deliberation, diba? Binababaan yung budget. Sa mga tuwing, walang stimulant. Bagsak ang pagpasok ng investor. So tuloy-tuloy na papulusok ang ating ekonomiya. Pangalawa, ninanakaw yung mga taxes natin. Maraming mandaraya na hindi nagbabayad ng tax. Pero sa hangin namin yung manggagawa, hindi pa namin sinusweldo, kinukulikta na yung taxes. Sa mga tuwid, apektado yung mga manggagawa sapagkat hindi nakakapantaya ng pagpapahayag ng taxes. So anyway, nandun na po tayo.
Diba? Tama-tama po ito. Itong bago na pong koalisyon natin. Kanina, si kasamang part dito, kung matatanda ko, noong August, September 21, kaya muntik na kaming, kasama namin si Atty. Topacio Ron nasa Liwasang Bonifacio. Nung parating na kami, yung grupo ko, hindi naman sa pagyayabang, pinakamalaking organized group. Biglang sigaw si Placido at saka si Park Ata. Lusupin na natin ang Malacanang! Mabuti na lang di kami nasama doon sa gulo. Dito kami sa kabila. So, ito po, tama-tama. Salamat dito sa pagkakataong ito sapagkat sa Atrainta maraming magrarally. Merong sa Lunita, merong ata sa People's Power. Pero, what they in common? Diba? Pareho sila hindi na nanawagan ng Marcos resign. Di ba ba? Ang tanong nga namin sa hanin ng magagawa, bakit na nagrarally? May corruption daw. Talamak ang corruption. Meron man corruption na walang corrupt. Di ba? Kaya, kinakailangan po, may suggestion kami, di ba? Etong rally sa 30, pamumunuan po ito. And anyway, kami naman nasa ilalim ng MAISO. Ngayon, may bagong koalisyon. Sponsor namin ito bilang labor group, labor power movement. At nakahanda na kami, nasa Liwasang Bonifacio tayo. At sinasabi namin noon pa, ang panawagan natin ay Marcos resign. Para hindi tayo maligaw. Huwag tayo maligaw. Isa lang, kinakailangan. By this time, klaro na po ang direksyon natin. Huwag tayong paliko-liko. Klaro. Matindi ang corruption, ang solusyon. Dahil ang corruption ang gagaling sa Malacanang, dapat bumaba na si BBM. So, salamat at maraming mga grupo dito na kasama nyo sa mga naunang rallies. Diba? Kung matatandaan yun, nung nakarang rally ng iglesia, kami nung sa tinaboy kami, MAISO. Diba? Kasi may placard kami na Marcos resign. So, ang mungkahin namin, pag-usapan po natin ito, ayusin natin para diretso tayo sapagkat lamang sinabi ni Kasamang Pig, yung nagsalita rito, gusto natin matahimik constitutional succession. Kung bumaba man si BBM, diba, kinakailangan maliwanag yung direksyon natin. Uupo si Sara sapagkat siya ang nakalagay sa saligang batas. Walang iba. Mga kasama. Huwag tayo, huwag tayong paligoy-ligoy, maliligaw po tayo. Sapagkat may mga grupo, alam naman natin yan, na gusto bumaba si BBM, pero hindi naman si Sara ang gustong ibalik. Maliwanag na lapag sa saligang batas natin. Binanggit din kanina. Kaninong saligang batas na ito? Itong saligang batas na ito ay bunga ito sa panahon na nandiyan yung mga totoong dilawan, panahon ni Cory. So kinakailangan ipamukha natin sa kanila na dapat pagbaba ni BBM, kinakailangan ang papalit si BP Sara sapagkat siya ang nakalagay sa ating saligang batas. Kaya po mga kasama, hindi na ako magtatagal. Iniimbita naman kayo. Diba? Sana lumaki po ito. Sapagkat iniisip namin kung kakayanin natin sa pangunguna ng libor. Tapatan natin yung mga rallying nakatakda sa Lunita, nakatakda sa People Power. At tayo maliwanag. Damihan natin ang placard natin. Napakalaki ng mga streamers natin. Marcos resign. Marcos resign. Huwag tayong matakot. Silicious daw yung resign. Kalukuhan po yun. Kung silicious po yan,
magdala tayo ng tig-isang placard. Marcos resign. Kung si Tisius yan, ipakulong tayong lahat. At marami pa susunod na magsisigaw na Marcos resign. Kaya maraming salamat. Inaanya namin kayo sa November 30, Liwasang Bonifacio, 2 o'clock. Magdala tayo ng placard na nagtatakda ng Marcos resign. Ang mga manggagawa, Lods, mga mga Lods. sa halin namin ay handang lumaban. Diba? Sabi nga ni kasamang Pin kanina pagsalita ka ito ni commitment. Sabi ko, hindi nagbabago yung commitment namin sa anin mga manggagawa sa grupo namin. Labor Power Movement, Parati Duterte, tuloy-tuloy po yan hanggang di tayo magtagumpay. Maraming salamat, mabuhay ang mga manggagawa, mabuhay tayong lahat, mabuhay ang Philippines Coalition.